a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakakiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Sa pong mapagpalang umaga sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng tinig ng pag-asa. Yan, good morning po sa lahat po ng kanila pong kabubukas ng kanila pong mga radyo. Live po tayo mapapakyan sa radyo, ganoon din po. At live din po tayong mapapanood sa FB, no, sa buong mundo. Atin mong pinasalamatan, una po ang Panginoon sa pagbibigay ng panibagong buhay at lakas upang tayo ay muli na makapaglingkod sa Kanya. Ayan, good morning po sa mga nakikinig, sumusubaybay ng tinig ng pag-asa. Atin muna po pinasalamatan, una ang Diyos, ganoon din po sa sponsor po natin sa Adventist World Radio, no? Maraming pong salamat. Ganoon din po sa Adventist Community Services. Yan. Ang inyong pong lingkod na makasama sa loob ng isang oras, ganap na ikasampo hanggang ikalabingsa ng umaga, si Brother Johnny Palabiano po. Ang inyong pong lingkod na makasama sa pag-aaral ating pong salita ng ating Panginoon. Ayan. Good morning po sa ating station manager, sa panguna po ni Ma'am Brenda Dais, at sa ating pong laging kasama sa ating control, kaagapay, no? Kay Sir Robert, no? At sa kanya pong mga kasamahan. Ayan. So ngayong umaga tayo po ay magpapatuloy, no, sa ating pag-aaral na may kinalaman po sa kalusugan, no. 8 benefits, no. Yan po yung pinag-aaralan natin. Nakaraan ay natapos po natin yung 3, no. At ngayon po susunod po natin yung 5. Pero bago po lahat ay nais ko po kayong inanyahan, no, sa ating programa sa pakikinig, no. Ako po inyong samahan. Ayan, upang tayo ay makapulot ng mga salita, no, at tayo ay lumago at maiwasan po natin yung matinding karamdaman kung tayo ay susunod sa ating Panginoon. Akin muna mong babatiin ang ilang mga nakikinig sa ating programa sa buong Quezon, no? Ako po ay binabati ko po kayo, ayan, sa lahat po ng ating pong mga kapatid sa lugar na yan ng Quezon, dyan sa barangay ng Naibuan, no? Ganun din po sa aking may bahay, kay Ira, no? Alabarta, ayan, nandiyan po siya sa aming pong tahanan ngayon, ayan. Good morning sa iyo. At kay Gmay sa amin pong nag-iisang anak. Ayan, good morning. At sa ating pong nakikinig, no, dyan sa Naitan kay Nanay Opel, no, good morning po. At kay Noel Espanyola, good morning. Sa Batasan Church, good morning po. At sa Mantay at Balingaso, no. Ayan, sa Ibanig, no, good morning po sa ating mga guro na dyan, na mga Sulads missionaries, no, mga teachers. Ayan. Dito sa ating Adventist Academy, good morning din sa ating mga ano dyan, sa ating pong mga, ay walang, holiday pala po ngayon, ayan, wala pong pasok, ayan, good morning po sa mga kaguruan po natin, ayan. At kay Nanay Ellen, dyan, Bais, dyan sa San Roque Dos, no? Good morning po sa Tanyedo family, ayan, Darisay, ayan, good morning po. Ayan, bago sa ating pag-aral ay tayo po ay makikinig mamaya ng isang makalangit na awitin, no? Ibibigay ko po yung aking pong number kung meron po kayong nais na ipagbati o idalangin, meron po kayong mga tanong, no? Aking sa aking pong number na 0953-413-56-939 po. Yan po yung aking number. Ulitin ko po, 0953-1356939 po. Yan po yung aking number. Ayan, kung meron po kayong nais na idalangin, chat nyo lang po ako sa aking pong number. Ayan. Bago lahat, tayo po ay makinig na isang makalangit na awitin. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Siya'y si Jesus ang mananatiling
manunubos. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang 10 utos. May nagsasabing, narito ang Kristo. Huwag maniwala, kundi subukin ito. May nagsasabing, sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka, baka hindi totoo. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Siya'y si Jesus ang manunubos. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang 10 utos. May nagsasabing, narito ang Kristo. Huwag maniwala, kundi subukin ito. May nagsasabing, sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka, baka hindi totoo. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Nasa kanila ang 10 utos. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Sinusunod nila ang 10 utos. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, muli po kaming lumapit sa inyo, pang kami ay mag-aral ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin na ang inyong pangunguna sa aming pong pag-aaral at ang inyong banal na Espiritong siya mga siwa sa aming pong mga kaisipan at sa aming puso. Bigyan po kami ng kalaman na nabubuhat sa kalangitan, ang patuloy na makisama ng banal mga anghel po ninyo ang siya naming maranasan na maramdaman sa mga oras na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami at ang biyaya ng Panginoon Hesus ang managana sa bawat kaisipan po namin, Panginoon. Ganon din po ang aming mga tagapakinig sa subaybay ng programang ito. Patuloy silang bigyan ng kanawaan upang maintindihan at manawaan po nila mga bagay na inyo po yung pagkakalob sa amin. Maraming pong salamat. Ito lang po ang aming hiling at dalangin at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay magpapatuloy na, mga kapatid. Ang ating po susing talata ay matagpuan sa Aklat ng Exodus, Kabanatang 15, talatang 26. Ang sabi po roon, no, na sinabi, kung iyong diringgin ang buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa inyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So yan po yung ating susing talata, no, mga kapatid. Mismo ang Diyos ang nagsabi nito, no? Kung ating susundin, no, ang batas, kalusugan, ang sabi ng Panginoon, wala siyang ilalagay na anumang karamdaman sa ating pong mga pangangatawan o katawan po. Napakahirap po na tayo po ay mayroong karamdaman. Yan po ang napakahirap, no? Kahit marami po tayong pera sa panahon ngayon, ay napakahirap po yung may karamdaman po, mga kapatid. Napakasarap mamuhay nang walang nararamdaman sa ating pong katawan. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon, no? Kaya po ibinigay niya ito, no, mga kapatid, ang batas tungkol po sa pagiging malusog natin, no, na pangangatawan. Ayan.
Nakaraan po ay ating napag-aralan ang nakaraan po, no? Isa-isahin ko lang po yung nakaraan, no? Nakaraan po ay napag-aralan na po natin yung sa nutrition, no? Ang kasunod po ay exercise, no? Ang kasunod po yung water, no? O tubig. Ayan po yung ating pinag-aralan nakaraan, no? Ngayon po, pag-aralan po natin yung pang-apat na mga kapatid. Kasi po ito ay 8, no? Na para ating pong sundin at unawain mga kapatid upang mapabuti yung ating pong kalusugan, no? Sa letter S na po tayo, no? Para po ito sa sunlight, no? Ito po ay sikat po ng araw. Napakalaga din po mga kapatid, mga kaibigan at minamahal ko mga taga-subaybay na tayo pala ay mas maganda rin po yung naidudulot ng araw. Atin pong talakayin ngayon mga kapatid, itong pang-apat na benefits, no? Ang sabi po dito, nakarinig na tayo ng maraming babala sa sobrang pagpapainit sa araw. Ngunit minsan sa pagsisikap nating maiwasan ito, napababayaan po nating makita yung mga malaking mga kapakinabangan ng tanging araw. Tanging araw lang ang makapagbibigay, no, at ginigising ang sikat ng araw ang paglikha ng potensyal, no, vitamina. Vitamina D po yung sikat ng araw, no, at nagbibigay sa atin ng malusog na balat at magpapalakas ng immune system, no, at napaparelax ng mga ugat. Maraming tao ang nakakaranas ng mas magandang kondisyon dahil sa maliwanag na sikat ng araw. Samantala, ang iba ay nakakatanggap ng nakakaunting sikat ng araw ay nakagapos sa mataas na posibilidad ng pagkakaroon ng depresyon, no? Ang sobrang pagpapainit ng walang tamang proteksyon ay nakakasama sa balat. Ngunit huwag nating hayaan na ang panganib na ito ay maglalayo sa atin sa lahat sa sikat ng araw. Tayo ay pinagpala ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng maliwanag at mainit na araw upang pasiglahin ang ating mga araw. Ang pagkakaroon ng ilang minutong sikat ng araw kada araw ay kinakailangan sa ating pagkalahatang pisikal na kalusugan. Ayan po, no? Mainam po na tinuturuan po tayo, no? Ang sikat ng araw po ay isa siyang nagbibigay sa atin ng magandang kondisyon ng ating katawan, mga kapatid, no? Mga alas 7, yan, no? Pwede tayong magpainit-init, no? Sa araw, ayan. Kasi napakaganda rin po na ito ay sabi rito sa ating binasa, pangpatibay po o pagbibigay ng maganda o malusog na balat, no? At sabi doon ay nagpapalakas po ng immune system, no? Ng ating pong yan, yung ating pong katawan ay pinapapalakas po, mga kapatid, no? Napakaganda po, no, na naibibigay na benepisyo ng sikat po ng araw. Huwag lang po yung katanghaliang tapat, no, mga alas 12, alas 11, ayun po, o alas 10, no. Ay, sa panahon natin ngayon ay nakita po natin na alas 8, alas 9 ay talagang sobrang init na po, no, ng araw sa balat po natin, no, mga kapatid. Pero napakaganda din po na tayo magpainit, no, mga kapatid. Dahil napakaganda din po ng bigay po, no, ng sikat ng araw para sa ating katawan. Ayan. Ang kailangan lang po ay kung tayo ay halimbawa tayo nagtatrabaho, no? Kasi kailangan din po natin ng proteksyon sa ating balat, no, mga kapatid. Lalo't tigit yung ating mga magsasaka ngayon, no? Yung mga nag-aalaga ng sibuyas, no? Nakikita po natin na talagang meron silang proteksyon, no, sa balat, no, sa kanilang katawan, no, mga kapatid. Nagja-jacket at ano pa, yung nagpapantalon at naglalagay ng sombrero sa ulo at mayroon pang pangtakip sa muka para na hindi mapinsala yung sobra, no, yung ating balat o kaya yung ating mata, no, mga kapatid. Ayan. So, napakaganda po, no, sa umaga ay yung pagsikat ng araw, no, mga kapatid, ay tayo ay magpapainit, no, kahit kalating oras, no, ay napakaganda po, napakainam ang sikat po ng araw, no. Dahil po ito ay nagbibigay ng kondisyon, no? Yung sikat po ng araw, no, sa ating katawan. Napakaganda po, no? Yan. At ang sunod po natin, no, sa pang-lima po natin, mga kapatid, no, yung sa letter T, yung kanina ay S sa sunlight. Ngayon naman po sa temperance, mga kapatid.
Yung perseverance po ay isa sa pagtitimpi, no, mga kapatid. Ayan po yung ating panglima na pag-aralan ngayon, no, mga kapatid. So, ang sabi dito, ang pagtitimpi ay nangahulugan ng pagpipigil, no, sa sarili, no, at sa pangkalahatan ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga mapinsalang sangkap, no, at gamitin lamang ng katamtaman ang mga bagay na mabuti. Ayan. Bilang mga Seventh-day Adventists, kinikilala tayo sa pagiging mahaba ang buhay bilang resulta ng paglayo mula sa mga alak, tabako, kape, kapin at iligal na droga. Ang Kristiyano ay dapat umiwas sa lahat ng mga bagay na magpapabago ng kaisipan o nakakahumaling na hindi iniresita ng doktor. Ayan po, no? Sa atin, no, sa ating pinag-aralan sa Batas Kalusugan ay ito po yung panglima. Napakalaga po ng ating pong pinag-aralan sa Batas Kalusugan na ito upang talagang ipinagkaloob ng mahal nating Diyos sa atin, no, para mabago at mismo mapigil po natin, no, yung ating pong mga gawi, no, kinasanayan, no, mga kapatid. Kung tayo po ay gumagamit ng mga ganitong mga bagay, ang sabi ay ng Panginoon, mga kapatid, no? Kailangan nating magtimpi, no? Pagtitimpi, no, sa ating sarili, no? Napakalaga po, no? Hindi lang bilang tayo ay mga tao, kahit pwede, sige, banat lang po, no? Ang sabi po diyan, yung una ay sabi diyan, ang resulta, no? Yung paglayo natin, no, sa mga nabanggit, mga kapatid, no? Ang sabi doon yung alak, no? Pangunahin, no, yung alak po, no? Yung alak po ay alam na po natin kung ano ang naidudulot nito, no, mga kapatid, no? Ay makikita po talaga natin na ito ay walang may dulot na maganda, no, sa ating katawan, no, mga kapatid. Yung alak ay puro gulo lang yung maidudulot ng alak po, mga kapatid, no, sa ating buhay, no? Puro kapamakan na po yung may bibigay nito sa atin, mga kapatid. Hindi rin po maganda sa kaisipan, no, sa ating ugali, no, sa ating gawi o sa ating pangangatawan. Hindi po maganda pag pinapasok natin yung alak, no, mga kapatid, yung alak. Ang kasunod po diyan yung tabako, no. Ito ay hindi rin po maganda sa katawan, no, mga kapatid, kaya sinasabi dito ng ating Panginoon, no, yung tabako, yung paninigarilyo po natin, mga kapatid, no, ay napakalaga po na tayo ay umiwas, no, sa ating pong paghihit ng sigarilyo, mga kapatid, no. Ay marami akong nakikita yung pagbibilot, no. Kahit walang filter, yung pagbibilot, no, ng tabako sa papel, yan po ay ginagayat, yung po yung larina tinatawag. Yan po, no, ay hindi po maganda, no, sa ating pong sa loob ng ating katawan. Itong pag nakapasok po yung usok, no, sa ating baga ay unti-unti pong nangihina, no, mga kapatid, yung ating resistensya, no. Dahil pag ang tabako, ang usok ng tabako ay pumasok sa ating katawan, ay magresulta po yan ng panghihina po natin dahil sa epektado po yung baga. Ayan, mga kapatid. At yung kape, no, yan po, no, ay alam na po natin, no, sa atin bilang mga tao dito sa lupang ito, na hindi talaga maiwasan dahil sa panahon, no, ay talagang kailangan magpainit, no, mga kapatid, lalot sa mga malalamig na lugar, no. Pero payo, no, na ating mahal na Diyos ay umiwas po tayo diyan, no, mga kapatid. Alam po natin yung idudulot nito. Ayan. At sabi diyan, at ano pa po yung droga, no? Yung droga, no? Ito po ay kailangan din po nating layuan, iwasan, tanggalin sa ating katawan, no, mga kapatid. No? Ang Diyos ay laging nagpapaalala sa atin, mga kapatid, na kung susundin po natin ito, ay napakaganda po, no? Napakaganda po ng ating pong katawan, no? Yung kalusugan po natin, mga kapatid. Talagang napakasigla dahil wala pong pumapasok na anumang chemical sa ating katawan. Yan, no? Napakaganda po, no? Ayan. Ang sabi diyan ay, no? Sabi diyan, ang mga Kristiyano ay dapat umiwas sa lahat ng mga bagay, no,
tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ay kailangan iiwasan po natin ito, no. Huwag po tayong humaling sa mga bagay na ito, mga kapatid. Ayan. At ang sabi po rito, ilang tao ay naniniwala na ang paggamit ng alak, ang katamtaman at isang tasa ng kape bawat umaga ay hindi masama, no, mga kapatid. Gayunpaman, kahit na ang pinakamaliit na lagok ng alak ay sumisira sa pagpapasaya at pagpapahina sa bahagi ng utak na responsable sa moral na pagdesisyon. Ayan. So, alam na po natin, no? Sa kape, no, mga kapatid, no, babalikan lang po natin sa mga nakikinig, sa mga sumusubaybay sa ating programa. Yung kape po ay masama po sa kalusugan kung ito ay yung paggamit natin ay talagang ginawa po nating bisyo, no, mga kapatid, no. Pag ginawa natin yung bisyo, basta yung sabi ng Bible ay lahat po ng sobra ay nakakasama po, mga kapatid. Ayan. At yung alak po, no, alam din po natin yung ano nito sa ating ugali, no, nababago po yung ating ugali, no, pag tayo ay umiinom ng alak, no. Epektado po yung ating pag-uugali, yung ating kaisipan, no, yung ating yung paggalaw, pagkilos po natin ay nababago po, mga kapatid. Ayan. Sabi dito, ang inuming may caffeine ay bagamat di kasing bisa ng ilang droga ay lumilikha ng artificial, no? Samantala, no, na kasiglahan na dahan-dahang naghahatid sa katawan sa pagkawala ng enerhiya, no? Yan po, no, sinasabi ko kanina na banggit natin kanina na unti-unti po nanghihina tayo, no, mga kapatid. Ayan. So, sa aking mga encounter sa bundok o sa kabundukan, no, ay kita talaga natin na hindi talaga maiwasan yung kape, no, mga kapatid. Naging paborito na ng ating pong mga nakasanayan, no, mga kapatid, no, kung sa kuan ay ito na yung naging gawe, no, mga kapatid. Pero pinapaalala sa atin ngayong umaga na kailangan din po nating magtimpe, no, mga kapatid, sa mga bagay na ito upang tayo ay maging malusog, no, yung ating pangangatawan, no. Alam na po natin na itong kape, alam na po natin yung naidudulot nito, mga kapatid. Sa lalo tigit pag tayo kumakape ay hindi po makatulog, no? Balisa, no? Parang malikot. Saka lalo tigit yung pag-uugali natin nababago, no? Mainitin, no? Lagi po tayong mainitin, mga kapatid. Kasi yung iba, yung mga matatanda na sanay na sa kape ay masakit ang ulo pag walang kape, no, mga kapatid. Ganon din pag walang pera, no? Mainit ang ulo, mga kapatid. Pag walang kape, mainit din po yung ulo, mga kapatid, no? Ganon po yung mga nagbibisyo, mga kapatid. Mainit, no? Yung kaisipan o yung damdamin o bugso, no? Dahil hindi po sila nakakainom ng mga ito, no? Yan, kung sa baga addict na, no? Addict na po sa kape, no? Sa garilyo, alak, no, mga kapatid. Addict na po, nakasanayan na po talaga yun yung ginagawa umaga, hapon, gabi, no, mga kapatid, no. Hindi po maganda yung resulta, mga kapatid. Ayan. At ang sabi diyan ay naghahatid sa katawan ng pagkawala ng enerhiya. Kahit mga katamtamang umiinom ng kape ay magsisimulang mangangailangan, no, ng caffeine para sa pataasin po yung kanilang enerhiya sa level, no, na kasi yan sila noong una na sila'y umiinom, no, ng kape. Sapat ang pahinga, mabuting nutrisyon, maraming tubig at regular na ehersisyo ay magbibigay ng pakinabang, no, agaran at ang pagmatagalan, no. Ang pagkikitang pakinabangan ng mga nakukuhumaling ng mga droga sa kabilang banda ay pasamantala at may kasamang masamang epekto. Kaya dapat tayong mag-ingat at umiwas sa mga nakakahumaling na sangkap, no, ng determinado gaya ni Pablo. Sabi ni Pablo, ako ay magpasakop sa kapangyarihan ng anuman, no. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, no, mga kapatid, yan din po ay paalala sa atin ni Pablo, mga kapatid, no. Ay kita po natin pag ang droga, no, hindi rin po maganda, no. Hindi po maganda yung epekto, mga kapatid. Nakikita ko doon sa mga
meron ako na encounter na minsan na gumagamit ng ganito. Pag ito pala ay nawala yung visa, Sir Robert, ay mainit yung ulo. Pag ito yung mga na-encounter ko, no, sa mga taong gumagamit ng ganito, mga kapatid, mainit, no, yung ulo, mga kapatid. Ayan. Saka hindi po maganda sa ating utak, no, sa pag-ugali po natin. Itong mga nabanggit na ito, yung droga, lalo yung droga, no. Ito po ay marami pong talagang sinisira na buhay, no, sa panahon natin, no. Yung dito nag-uumpisa, no, pag nakagamit ng droga at na makaisip ng hindi maganda, no, dito na po pumapasok yung mga pag gumagawa na tayo ng hindi maganda, no. Kasamaan na po yung naidudulot natin, no. At tayo na po yung dahilan ng pagkawasak, no, ng ating pong komunidad, mga kapatid. Ayan, hindi po talaga maganda. Kaya kailangan po nating umiwas sa mga bisyong ito, yan, mga kapatid. Ayan. Ang sinabi ni Ellen White, sa bagamat ang ilang mga artikulo para sa dieta ay hindi makatwiran at dapat gawin lamang ng katamtaman tuntunin para sa iba, ay ang ganap na pag-iwas, ang tsaa, kape, tabako at alak ay dapat nating ipakilala bilang masamang pagpapalayaw, no? Hindi natin maring ilagay sa parehong dahilan ang karne, itlog, matikilya, keso, mga gayong mga bagay na kapwesto sa hapagkainan. Ang mga ito ay hindi dapat idinadala sa harap natin bilang pasanin ng ating gawain. Ang dating nabanggit, tsaa, kape, tabako, serbesa, alak at lahat ng inuming nakakalasing ay hindi dapat inumin ng katamtaman kundi dapat alisin. Ang nakakalasong gamot ay hindi dapat tratuhin sa kaparehong paraan gaya sa itlog, no, matikil at keso. Ayan po, no. Diyan po mabasa natin sa Selected Message Box 3, no, 287 po. Ayan. So yan po, payo sa atin, no, mga kapatid, doon sa pagtitimpi, no. Kailangan talaga nating magtimpi, no. Umiwas, tanggalin yung mga bisyong ito sa ating kalusugan o sa ating katawan. Hindi po talaga maganda, mga kapatid. Ayan. Ang sunod po natin, mga kapatid, no, ay A, no, para sa air o hangin po. Na maganda rin po yung hangin, mga kapatid. Yan po yung ating pag-aralan. Babalikan po natin mamaya ito, no. Hingi lang muna tayo ng isang makalangit na awitin. Ang pag-ibig mo pala ay tunay. Dakila ka, O Diyos, at mapagmahal. Bugtong mong anak ay ibinigay. Hinandog sa aming kasalanan. Huwag nating hayaan mawala ang kaligtasan itinakda. Huwag tayong mag-alinlangan pa, pagkat ang Diyos ang may gawa. Magpuri ka sa Kanya at luwalhatiin Siya. Magpuri ka sa Kanya at paglingkuran Siya. Ang pag-ibig mo pala ay tunay. Dakila ka, O Diyos, at mapagmahal. Bugtong mong anak ay
sa aming kasalanan. Huwag nating hayaan mawala ang kaligtasang itinakda. Huwag tayong mag-alinlangan pa, pagkat ang Diyos ang may gawa. Magpuri ka sa Kanya at luwalhatiin Siya. Magpuri ka sa Kanya at paglingkuran Siya. Magpuri ka sa Kanya at luwalhatiin Siya. Magpuri ka sa Kanya at paglingkuran Siya. At paglingkuran Siya. Amen, no? Yan po, napakinggan po natin na isang napakagandang awitin, no, mga kapatid. Ayan. Tayo po ay magbabalik na sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, no? Nasa letter A na tayo, no? Air po 'yan, hangin po, no? Napaka-importante din po ng hangin sa ating katawan. No, sabi po dito, alam nating lahat ay kailangan natin ng hangin, no? Para makahinga po at buhay. Ngunit ang kalidad ng hangin na ating nilalanghap ay mahalaga din. Iwasang magtagal sa isang masikip at sagradong kwarto o sa lugar na may naninigarilyo. Regular pong buksan yung mga bintana para sa magandang daloy ng hangin at maglaan ng panahon sa labas ng bahay bawat araw upang makalanghap ng malinis at sariwang hangin. Ang 100 trilyong sinyula ay nangangailangan po ng hangin sa inyong katawan. Iyan po ay mapasalamatan ka, no? Yan po, napakalaga po ng hangin, mga kapatid, no? Dito sa ating pong sa probinsya, no, napakaganda pa yung hangin, no, mga kapatid. Pero sa mga syudad, no, dito din sa syudad po hindi na po maganda yung hangin, no, mga kapatid, kasi po nandiyan na po yung usok ng mga sasakyan, mga kapatid, no. Napakaganda po at sariwa kung tayo makakalangap ng sariwang hangin. Tayo po ay pumunta sa mga lugar, no, na makahoy o mapuno o tawag yan sa mga mabundok na lugar, no, mga kapatid, upang tayo ay makalanghap ng sariwang hangin. Kailangan po ng ating pong katawan po yan. Sabi diyan, 100 trilyong, no, na sinyula, no, nangailangan po ng hangin, no, sa ating pong katawan. Ayan, para tayo ay mapabuti po yung ating pong katawan. Kailangan din po natin ng sariwang hangin. Ayan. At kailangan din po natin umiwas doon sa mga naninigarilyo, no, lalo't higit yung hangin papunta sa atin. At hindi naman tayo naninigarilyo, ay papasok din po sa atin po yun. Para rin po tayong naninigarilyo o nagbibisyo po, mga kapatid. Ang pampito po natin, letter R na po tayo. Doon naman po sa rest o pahinga po. Yon. Sabi po dito, ang tamang pagpapahinga at pag-relax ay nagiging mas mahirap sa mabilis at maglagong lipunan ngayon. Gayunpaman, wala pa rin papalit sa isang maganda at mahimbing na pagtulog, no? Ang isang nasa hustong gulang ay nangailangan ng 7 hanggang 8 oras araw-araw. Kung wala ito, ang ating katawan at isipan ay mabilis na mawawalan po ng lakas po at kahusayan, no? Ang pagtulog na mabuti bago maghating gabi at pagising sa umaga ay napapatunayang mas epektibo kaysa nagpupuyat ng tanghali na kung gumising. Ayan po.
Kung ikaw ay mahirapang nakakuha ng magandang pagtulog, isaalang-alang ng pag-aalis ng mga karaniwang sanhi nito sa buhay mo. Ayan po. Sa ating katawan, kailangan din po ng tamang pagpapahinga, mga kapatid, no? Yung ating katawan, no? Kaya yung ating pagtatrabaho, no, 8 hours, no, sa buong maghapon, kailangan din po nating ipahinga yung ating katawan, no, mga kapatid, no. Kailangan din nating matulog ng tamang oras, no, mga kapatid, no, sa ating pong pagpapahinga. At ganoon din sa ating pagtatrabaho, huwag po natin sobrang pupursahin yung ating sarili, no. Minsan, meron ako nakikita nagtatrabaho, meron pa silang tapos na yung trabaho, pero meron pang tawag nga diyan na yung may karagdagan, no, na trabaho, mga kapatid. Ano ang tawag nga diyan? May dagdag yung parang hindi ko na makuha, no. Yan, meron pong dagdag na trabaho sa gabi, no. Ayan po, no. Kailangan nating iwasan po 'yon, no, upang makapagpahinga ng maayos yung ating katawan. Ayan po. Kailangan po natin ng pahinga. Ayan po, para yung ating katawan ay ma-relax din po, no. Kahit yung ating isip, yung ating puso, yung ating pangatawan ay ma-relax din po, no. Sabi kasi dito, pag tayo ay hindi po tayo sumusunod, no, doon sa tamang proseso na pagtulog po natin, no. Sabi doon ay 7 hanggang 8 oras araw-araw, no, mga kapatid. Kailangan nating magpahinga po, mga kapatid. Para po yung ating kaisipan, no, ay mabilis din po mag-isip, no. Napakahalaga po 'yon, no. Kasi po pag kulang tayo sa tulog, naantok tayo, puyat tayo, pati po yung ating katawan, yung ating isip, matamlay din po, mga kapatid, dahil kulang po sa pahinga po tayo, mga kapatid. Ayan. Napakalaga po ng tamang proseso o magpahinga po tayo ng maayos. Ayan. At huwag po nating sobrahing magtrabaho po tayo ng sobra, no, mga kapatid, dahil hindi po maganda. Ayan. Sabi dito, ang pagkain ng gabi na, no, kahit na tulog ka, ang katawan mo ay gumagawa pa rin para tapusin yung proseso na pagtutunaw na inaagawan ka ng iyong mahalagang pagpapahinga. So, yan po, iwasan din po natin yung pagkain ng sobra sa gabi, no? No? Kasi po tayo ay magpapahinga na, tayo ay matutulog na. So, yung katawan natin, no, ay hindi pa rin po tapos, no, sa pagproseso, pagtutunaw ng ating pong kinakain, no. Napakalaga po na sa gabi kunti lang po yung kain natin, no, mga kapatid. Hindi po pabusugan, no, mga kapatid, dahil tayo po ay magpapahinga na. Kasi po ang dulot nun ay mahirapan po tayong huminga, mga kapatid. Nahirapan po tayong huminga, mga kapatid. Ayan. Ang kasunod po, no, ang kakulangan po sa ehersisyo, no. Ito na po, no. Ang ehersisyo ay nakahanda sa iyong katawan para maghangad ng pahinga kapag nahiga ka upang matulog. Napakaganda rin po, no, yung benefits ng ehersisyo. Ayan po. Upang tayo ay makondisyon yung ating katawan. Ayan. Sa pag-inom po ng inuming may kape, no, ang kape po ay iniinom mo sa umaga at manatili sa iyong sistema hanggang sa gabi. No, at sisirain po iyong lalim at kalidad ng iyong pagtulog. No, ayan po. Yan po, nabanggit ko na kanina na napakahirap po matulog, no, pag tayo ay nakainom ng kape. Ayan. Ano pa po, yung pang-apat, sobrang stress, no? Ang pag-aalis ng hindi nakakailangang nakaka-stress na bagay na iyong buhay ay malaga para magkaroon ng magandang kalidad ng pagtulog, no? Iwasan din po natin yung stress. Habang tayo nagpapahinga, no, ay iwasan po natin yung mag-isip, no? Mag-isip ng kung anong mga bagay, no, na makapasira sa ating pagpapahinga o pagtulog po natin, no? Kasi marami tayong inaalala, marami tayong ginaisip, iwasan po natin yun. Yun po yung paalala sa atin, no, mga kapatid. Ayan. Sa pang-8 na po tayo, last na po tayo, no, na sa ating po pinag-aralan. Letter T na po tayo. Para sa, ano po yan, trust, no. Ito naman po ay pagtitiwala sa Diyos, no. Kailangan din po natin. Ayan. Dito na po tayo sa huli, no, sa pagtitiwala sa Diyos, no. Sabi dito, sa lahat ng mga susi sa ating pisikal at espiritual na kalusugan, wala kasing halaga ang pagpapanatili ng aktibong buhay na may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Inyong ingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumas sa iyo
sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. No, sabi ni Isaiah 26:3 po 'yan. Kapag ang ating buhay ay naisuko kay Kristo, pinapagaan nito ang isip at nagbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa. Ang pagkukulang sa kapayapaan na iyon o kagaanan, no, ay siyang lumilikha ng masakit o kabigatan, mga kapatid, sa isip at katawan. Iwasan po natin yan, mga kapatid, no? Kailangan po ay payapa. Payapa yung, itiwala o magtiwala tayo sa Diyos, no? Dahil ang Diyos ang magbigay sa atin ng ano po? Ng kapayapaan, no, sa ating pong kaluluwa, sa ating kaisipan, no, sa ating puso. Siya po yung magbibigay sa atin. Lahat po ng ating alalahanin ay ipagkatiwala po natin sa Diyos, no? Para po yung ating mga pasanin, yung bigat o sakit na ating mga nararamdaman ay ating pong ipagkatiwala sa Diyos, isabihin natin sa Panginoon at siya yung magbibigay ng kalunasan. Kailangan lang, meron lang po tayong gagawin, no? Lahat po ng sinabi dito ng Panginoon sa batas kalusugan, kailangan po natin itong sundin. Meron po tayong dapat gawin, no? No? Na pag-aralan po natin, no, mga kapatid. Yung 7, ito ay pang-8, yung pagkatiwala po natin sa Diyos ay huwag pong mawala. Ayan, para gumaan yung ating mga pakiramdam. Ayan. Kailangan natin humingi tayo ng kapayapaan sa ating pong Panginoon. Ayan. Ang sabi dito, binibigyan ni Jesus ang layunin ng ating buhay upang pasiglahin tayong maglingkod sa ating kapwa-tao kapag tayo ay naging manggagawa niya. Bakit po binigay ng Diyos yung 8 sa batas kalusugan? Upang po tayo ay maging malusog, malakas, masaya o maliksi ayan po, no? Nagbibigay po 'yan ng kasiglahan, no, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, lalo sa ating Panginoon at sa ating kapwa, no? Paano tayo makapaglingkod sa ating kapwa, sa ating Panginoon kung tayo ay marami na pong sakit, no, mga kapatid? Dahil sa ating pong gawi o ginagawa na hindi naman maganda para sa ating kalusugan, no, mga kapatid? Ang paalala sa atin ng mahal na Diyos ngayong umaga, mga kapatid, ay sundin po natin ito, no? Para tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng malusog, mga kapatid. Malusog. Ganon din po sa ating kapwa-tao, no? Para tayo makapaglingkod ng maayos sa ating kapwa-tao. Kapag tayo, naging manggagawa po ng ating Panginoon, dapat po ay walang tayong karamdaman, no? Kasi po yung karamdaman, siya po yung sanhi, no, ng hindi nating pagkilos o paggalaw, kasi po meron tayong karamdaman. Hindi po tayo makapaglilingkod sa Diyos, lalo tigit sa Diyos, no? Ligit sa Diyos kung tayo po ay maraming karamdaman, mga kapatid. Ayan. At ang sabi diyan, mga puwersa ng hatak ng sanlibutan ito, yan, tandaan po natin yung puwersa, hatak, o yung ng sanlibutan ito, no? Huwag po tayo magpadala roon, no, mga kapatid. Ito ay tutoksoin po talaga tayo nito. Ito ay maglalaho. Sabi ng ating Panginoon, kay Jesus, lamang tayo makasumpong po ng kalusugan at kaligtasan para sa buong pagkatao. Maniwala po tayo, mga kapatid, no? Sa Panginoon lang po natin makakamtan, no? Makakasumpong po tayo ng magandang kalusugan at kaligtasan, no, sa ating pong Diyos, mga kapatid. Ang pangako niya, sabi ng Panginoon, ang pangako niya po ay magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba at kayo'y aking ginawahin, no, mga kapatid. Sa 29, pasanin ninyo, ang sabi diyan, yung mabasa natin yung Isaiah 1:18, no, mga kapatid. At dito sa 29 po ng Mateo, no? Matthew chapter 11 verse 28 to 29, at hindi mo mababasa, nabasa natin kanina ay yung sa Isaiah 1:18 po, mga kapatid. Ito naman po yung sa 29, pasanin ninyo yung aking pamatok at mangaral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ayan po, ayan ang ating paalala sa atin ng Panginoon. Ito po ay apply na po natin sa ating buhay, mga kapatid. Sa ating pong narinig at naunawaan po natin yung mga bagay na ito, ay atin pong itong gawin, no? I-apply po natin sa ating buhay, mga kapatid, no? Sabi daw sa kabuuan at ng kanyang ministeryo, sa Jesus ay nagmamalasakit para sa pisikal at mga kailangan, pangailangan ng sanlibutan. Kaya ay siyang ministeryo at pagpapagaling. Samantala, ang mga himala ng pagpapagaling ay nangyayari pa rin ngayon. Nais ng Diyos na manuwaan natin na ang ating potensyal
para sa mas mabuting kalusugan ay nagkakasalalay ng isang malaking atas sa ating sariling pagpili para sa uri ng pamumuhay, no? Yan. Tayo po ay may kalayaan din pong pumili, no? Pero mas maganda po na piliin natin yung pamumuhay na malusog, no? Na ayon po sa ating pong Diyos, no? Na tayo siya po ay nagtuturo at nagpapaalala sa atin upang tayo ay mapabuti, no, yung ating pong kalagayan o yung ating katawan, mga kapatid. Ang sabi po dito, huwag kayong mapadaya o madaya, huwag kayong mapadaya. Ang Diyos ay hindi nagbibiro po, sapagkat ang lahat ng hinasik ng tao ay siya rin namang aanihin niya. No? Maliwanag po ang sabi diyan, mga kapatid, na tayo pinapalala ng Diyos na huwag po tayong mapadaya, no? Ang sabi po diyan, ang Diyos po ay hindi nagbibiro, sapagkat ang lahat ng hinasik natin bilang mga tao ay siya naman po nating aanihin niya, no? Sabi po sa Galatia chapter 6 verse 7 po. Yan. Isa sa mga aplikasyon ng talatang ito ay ang hindi magandang kaugalian ay nagdudulot ng hindi magandang resulta. Ngunit nangahulugan din ito na kung tayo ay maghahasik ng mabuting binhi ng kalusugan sa tamang nutrisyon, ersisyo, tubig, sikat ng araw, pagtitimpi, sariwang hangin, kapahingahan at pagtitiwala sa Diyos, ay maiwasan po natin yung maraming mga sakit na sumasalot sa ating lipunan, no? Ang ating maisipan ay maging mas malinaw at mas magkakaroon ng kakayanang mapaglabanan ang tukso at paglilingkod natin po sa Diyos. Ayan. Suriin po natin, no? Suriin po natin ang inyong kaugalian at uri ng pamumuhay sa liwanag ng 8 batas ng kalusugan po. Yung ating tinalakay na 8 batas sa kalusugan, ito po ipamuhay po natin, no? Ikasabuhayan po natin ito at gawin po natin. Ang sabi diyan, tinatalakay, no, ng kabanatang ito na magsimulang gumawa ng pagbabago sa linggong ito upang mapahusay kahit isang bahagi muna, no, sa paggawa mo nito. Alalahanin mo, mayroon kang hindi mapapabayaang tagapagligtas. Pababayaan po. Hindi po tayo pababayaan ng ating pong Diyos na tagapagligtas na laging nasa iyong tabi upang tulungan ka magkaroon ng kaaliwan sa mga salita. Sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa. Saan po? Doon sa nagpapalakas sa akin, no? Sabi po ng Pilipos, kabanatang 4, talatang 13 po. Ayan. Babalikan po natin yung 8, no, mga kapatid. Lalahanin po natin ito. At ating kasabuhayan, gawin po natin ito pang mapabuti at malusog yung ating pamumuhay at paglilingkod natin sa Diyos. Sabi doon, yung una ay, ano po? Ano po yung una? Nutrition, no? Yung nutrition, ersisyo. Ayan po. Yung pangalawa ay ersisyo at yung pangatlo ay tubig. Ay yung sikat po ng araw, no? At yung pagtitimpi, no, sa ating sarili o sa ating mga bisyo o sa ating mga ginagawa na papasira ng ating katawan o kalusugan. Sariwang hangin, kailangan po natin. At yung rest, yung kapahingahan po, kailangan po natin ito ng ating pong katawan, no? At napakahalaga po itong huli, no? Yung pagtitiwala po natin sa Diyos. Yan po ang hindi dapat mawala, mga kapatid. Ayan, napakahalaga po. Bakit po sinabi ng Diyos ito, mga kapatid, sa atin? Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon, no? Ulitin ko lang po dito sa nakatala, no, sa Aklat ng Exodus, na sabi doon sa 15:26 ng Exodus, ang sabi doon, at sinasabi ko, sabi ng Panginoon, na sinasabi ko kung iyong diringgin ang buong tiyaga, ang tinig ng Panginoon mong Diyos at sa iyong gawain na matuwid sa kanyang mga mata at iyong susundin ang kanyang mga utos at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa inyo. So yan po, no? Yan po talaga, mahal tayo ng Diyos, kaya po ito'y pinapaalala po sa atin, no? Sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Bago sa ating pagtatapos, tayo muna ay kikinig muna po tayo ng isang awitin. Sa Panginoong Hesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumarama
Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasa. Jesus. Amen. Maraming po salamat sa Adventist World Radio, ganun po sa Adventist Community Services. Maraming po salamat sa impilang ito sa panguna ni Ma'am Brenda Dais sa ating police station manager at kay Sir Robert sa panguna po sa ating pong laging kaagapay sa ating control. Pagpalay po kayo ng ating Panginoon. Ayan po, ang inyong likod, nakasama sa loob na isang oras, Brother Johnny Palabiano, Alabarta. Pagpalay po kayo ng ating pong Panginoon. Siya'y darating